the all-new Bike MZ40 revamp. CAGI 2014 to 2015 Subcompact Van of the Year. Sa'yo ang kapangyarihan, na sa'yo ang pagkakataon at tagumpay. May bagong Narito na ang bagong umagang hinihintay mo. may bagong umaga, bagong pag-asa. One start at 468,000 pesos. Hey, let's go shopping. Again? Yes, Why? I need a new dress. We just bought one. But I want to add more. Add? Yes, dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. Address! Let's go. Motorcycle News is brought to you by The views and opinions of the host and the guest does not reflect the show or the network. For your comments and suggestions, you may just email it to motorcyclenewsmagazine@gmail.com. Mga siklista, ako si Titan Hawk. Ako si John Mendoza. Ako si Jack Buncho. At ito ang Motorcycle News Talk Show! Mga siklista, magandang tanghali po sa inyo and welcome sa another edition ng Motorcycle News Talk Show. At kasama natin ngayon ang dalawa sa pinagpipitagang mga riders sa ating industriya. Si Brother John Mendoza at the Lady Jack Buncho. Gandang tanghali, sikloistas. Tanghali po. Alright, para sa ating news and events, pag-uusapan natin ang ginanap ng Ducati Victory Party kung saan ginanap nila ang 5 de Mayo Bike Night. Alright. Ang susunod po doon ay pag-usapan natin ang Pangasinan 600 km sprint na kung saan dinaluhan ito ng mga riders from the north, katulad ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, Nueva Ecija at Pampanga. Alright, at syempre hindi magpapahuli ang ating featured biker of the week, si Mr. Ricardo Tartarini ng Italjet. At kung meron tayong featured biker of the week, meron din tayong featured bike. Ito po ang Honda Beat FI. Kaya mga siklista, Sit back Relax! and enjoy the show! Alright, for our news and events, puntahan naman natin ang Ducati South kung saan ginanap ang kanilang victory party at syempre ang 5 de Mayo Bike Night. Panoodin nyo to. Thank you for the support. Hopefully we get more good results for the year and maybe even a championship. So thank you. Okay, good day Ciclistas. Nandito tayo ngayon sa Alabang Town Center kung saan nagaganap ang inauguration and the victory party of the Ducati Cup na ginanap sa Batangas Racing Circuit kay Mailan lang. Kasama natin ngayon ang presidente ng Ducati Club South. Walang iba kundi si President Mr. JV Lim. Magandang hapon, sir. Hi, good evening. Ayan. And of course, their Vice President, walang iba kundi si Mr. Stan Santiago. Good evening, sir. Good evening. Ayan.
Kailan nung nagsimula ang Ducati Club South, sir? Informally, the group started in December last year. We were just hanging out at Ducal, and the guys found out that we have some sort of chemistry. And, you know, it started there, and we're all laughing with each other. The group is a jolly group. And, yeah, because of that, we came to know each other, and then we started, you know, scheduling rides. And, syempre, on the sides, may konting mga gatherings pa rin. And yun, nagtuloy-tuloy na. So, most every weekend, we ride together. Alright. So, sir, we have this club na ilan po ang naging miyembro natin ngayon? Right now, we have a total of about 92 members. Wow, dami. Yes. Yeah, and in a span of 4 or 5 months, ganon. Yeah, you are now being welcomed by the Desbok Ducati Owners Club of the Philippines. So, how does it feel, sir? Oh, we're very honored that they finally are recognized our group, because right now, so if we're recognized, we will be under that Ducati International. Yeah. So, yun. So masarap yung feeling na we have been recognized by the Ducati Owners Club of the Philippines. Yes, we are, and we are very grateful to Ducati Philippines as well for recognizing the guys who ride Ducati bikes in the South. And thank you very much for that. We really appreciate it. Miguel is one of the fastest riders in the Philippines. He is the 2008 Masters champion. That's for age up. So yan mga sikluisa, no, talagang napakadaming Ducatista na dumating sa gabing yon. Nakita nyo ba? It was the night of the men in red. Yun, tama yun. At syempre, congratulations mo pala sa lahat po ng mga elected officers po ng Ducati's House. Congratulations to all of you. Alright. Dako naman tayo sa Pangasinan. Yun. Doon sa 600 km sprint nila. Bali, ang nangyari pala dito, parang pinopromote din nila yung tourism sa kanila. So, pinuntahan nila yung iba't ibang lugar sa Pangasinan. At nagulat din sila na pinuntahan din sila ng mga taga Ilocos Norte at kung saan pang lugar. Akala nila mga locals lang halos ang sasali. Oo nga eh. Tsaka napakaganda dito. It's talagang it's a joint effort by the riders itself, Yes. di ba? Talaga naman nagsama-sama sila dito para ganapin tong isang napakaganda. I believe this is the first ever. Yes, First ever sa Pangasinan na magkaroon sila ng 600 Yeah. kilometer sprint. Pinapakita rin nila dito kung gaano sila kasipag sa pagmumotor, kahilig sa pagmumotor, yung mga Pangasinense dyan. Sir, approximately how many riders ang sumali sa 600 km sprint natin? Around 60 to 80 yata. 60 to 80. A lot of riders, no? Oh, marami yun. Actually, this is the first ever. And soon, siguro mas marami pang riders ang sasali dyan at dadayuhin niya ng mga katabing mga probinsya. Pati natin. Siyempre, dadayuhin rin natin yan. Kayo lang po. So yun, mga congratulations po pala sa lahat po ng organizers at sa lahat po na sumali sa Pangasinan 600 km sprint. Congratulations po sa inyo at mabuhay po kayong lahat. Alright. Kaya mga siklista, wala pong maglilipad ng channel, magbabalik po kami. The all-new bike MZ40 Revan. Kagi 2014 to 2015 Subcompact Van of the Year. Nasa'yo ang kapangyarihan, nasa'yo ang pagkakataon at tagumpay. May bagong Narito na ang bagong umagang hinihintay mo. may bagong umaga, bagong pag-asa. One start at 468,000 pesos. Okay, at dito naman po tayo sa ating featured rider. Pakikilala po natin si Ricardo Tartarini ng Italjet. Siya po ang CEO ng Italjet. Wow. So siya. Alright, panoorin po natin.
Okay, so Ciclovistas, welcome to the featured biker of the week. We have the son of the founder of Italjet. Ladies and gentlemen, Mr. Ricardo Tartarini. Good evening, sir. Good evening. All right, so Sir Ricardo, you were telling earlier that Italjet, or your father founded Italjet. Yes. So can you give us the brief background on when and how did Italjet started? The company was since 1959, and my father was a famous rider, and he decided after he finished to race to founded a company that make special motorcycle. So he started in 1959 to produce motorcycle in Bologna. Bologna is Motor Valley, Bologna and Modena. He started to make motorcycle with special frame, with technical data, very special. Alright, so what is the first CC or displacement that Italjet ever built? Yeah, my father started with a motorcycle under 175 cc. 175 cc. So Yeah, it's a for road, two-stroke. two-stroke. Two-stroke, okay. And then he developed a different kind. Also, in 1979, he made an agreement with Triumph. Now we produce electric bicycle in a premium area. We make scooter, Formula, and we are developing a cafe race, 250cc and 400cc. And also in the next month we will have in the market the new dragster, the scooter with the frame. Release frame. Yeah, right, like that. Okay. So the new Italjet Formula will be doing a bike review with your Italjet Formula. So Ciclistas, you watch out for that. Sir Ricardo, thank you very much for giving us your time to interview. Thank you very much. Alright. Hello everybody. Ciclistas, back to you. Bye-bye. O yan mga Ciclovistas, nakilala na natin si Mr. CEO Ricardo Tartarini. Ngayon naman, sa susunod, i-review naman natin yung motor nila. O, papatayo tayo, sandali lang. Mga Ciclovistas, okay Alex, babalik kami. Commercial lang kami ng buhay. Commercial break! Okay, nandito tayo ngayon sa edisyon ng Motorcycle Hacks. Ayan. Ano ba yung Motorcycle Hacks, Paps? Paps, ito yung mga bagay na pwede nyong gawin. Hindi nyo alam, hindi naman hindi alam, baka yung iba alam din, ano? Pero mga bagay na hindi mo usually ginagawa, na pwede mo palang gawin sa ibang bagay. Gamit ang isang motor. Alright. Sige, anong sitwasyon ang pwede natin pag-usapan? Halimbawa, Paps, napunta tayo sa isang lugar na kailangan natin ng ilaw. Pero wala naman tayong ilaw o apoy. Basta kailangan natin ng apoy. Bonfire, ganyan. Kaya magluluto tayo, mag-iihaw tayo. Kung magsisindi na sigarilyo, kung naninigarilyo man. Kung walang posporo o walang lighter, ano ba pwede natin gawin? Okay. So, ito naman yan. Kung ano ba, gusto nyo mag-ihaw-ihaw, wala naman may posporo, wala may lighter, kumuha kayo ng tinatawag na barbecue stick. Kahit anong kahoy. Twig. Kahoy, twig. O mga branches na maliliit. No? Tapos, bubuksan nyo yung upuan ng inyong motorsiklo at buksan nyo yung tangke, isawsaw nyo yung stick sa tangke. Okay? Pag naisawsaw nyo na siya, diretso naman tayo sa dito sa ating spark plug. No? Pupunta natin yung spark plug, tatanggalin mo ngayon yung kable. At yung high tension wire na to, ang gagamitin mo, itatapat mo ron sa
spark plug cap. So ngayon, kukunin yung barbecue stick, ilalagay nyo rin sa may high tension wire. Ilalayo nyo lang ng konti para mag-create siya ng spark. Okay, Pops, electric start. Wait, naka-clutch pala. Naka-clutch. Pwede pala yung Pops, ang galing Di ba? Pero hindi kaya delikado yun kung napalapit ka dun sa karburador o ano. Well, actually, kaya ang nire-require natin is parang stick lang. Yun para nakita mo naman sandali lang nung nag-apoy, namatay siya kagad. Pero kung kailangan nyo is pwede kayo magbalot ng tela, then yun ang isasawsaw mo, naka-ready lang siya, habang eto, pansindi mo lang para maipasa mo rin sa may tela. At saka you have to be very careful. Syempre, apoy pa rin siya. And of course, we have Gasolina. this gasoline, electrical. Mahirap naman na mag-bonfire kayo sa bundok gamit ang inyong motorsiklo. Yeah. So, hindi na magsisibak ng kahoy. Hindi na magsisibak ng kahoy. Ito na yung magsisibak nyo. Pero you have to be very careful when doing this. Okay, so disclaimer na po yun. Another thing to remember, huwag kayong didikit sa bakal habang ginagawa nyo. At merong malakas na shock yan. Electricity. Makukuryente kayo. So be very careful on doing this. So isa lang to sa mga tips na pwede natin gawin kung talagang in case na kailangan talaga natin ng apoy. Yes, pag may emergency. Pag may emergency. Ayan. So muli mga siklistas, ito po si Mel Aquino. Po si John Mendoza. At ito ang Motorcycle Hacks. Yeah. Mga siklista, nandito na naman tayo ngayon sa Featured Motorcycle of the Week. Kasama naman natin ngayon si Mr. Michael Corpus at nandito ngayon ang kanyang bagong-bagong Yamaha Fino. Magandang araw sa iyo, Mr. Michael. Magandang araw din, Mel. Ayan. Sir Mike, bigyan nyo naman ako ng konting review dito sa motor natin. Sa motorsiklo na to. Bale, unang-una dahil gusto kong ma-maintain yung classic look niya. So yung mga dati niyang chrome, dinagdagan ko lang ng mga iba pang chrome siding. So meron niyang sa headlight, meron doon sa mga blinkers niya. Okay. And chrome garnish lahat. Tapos pati yung sa side mirror niya. So ito kasama to sa accessories. Ito yung stock niya na dati, pero itong mismong ito, dati siyang brown kasama nung kulay ng iba, tapos ginawa ko na rin chrome. So ginawa mo na rin siyang chrome. Tapos yan, yung mga sides, yung tip, itong side, tsaka syempre yung purpose niya. Yan. So nalagay mo siya ng parang utility box sa likod. Yes. So ano na ba yung pinakamalayo na ibiyahe na itong motor niyo? Sa ngayon, hindi pa masyadong malayo. Balikan pa lang sa service sa office. Service sa office. Matipid po ba sa gasolina? Ano po ba ang nakukonsume nyo ngayon dito? Yun ang mapapatunayan natin yung dahil fuel injected nga siya. So it's a fuel injected motorcycle. So wala na siyang karburador. Wala na siyang karburador. Okay. So, matipid siya sa gas. Matipid siya sa gas. Hindi ka bababa sa 40 kilometers per liter. Per liter. So, mataas yun. No? So, up to 50 kaya niya. Depende kung may back grind o wala. Napansin ko, naging kakaiba ngayon itong motor nyo. Meron ba nagbagong modification sa makina? Sa makina, wala pa. Wala pa. So, purely stock siya? Yes. Okay. So, okay naman siyang gamitin? Convenient ba kayong gamitin siya for everyday use? Yeah. Actually, nagustuhan ko sa Fino yung masyado siyang light, dalhin. Unlike yung mga ibang motor. So, yung handling niya, magaan siya. Magaan siya. So, convenient gamitin. Yes. Well, bakit Fino? Bakit maraming ibang scooter dyan? Bakit Yamaha Fino ang napili niyo? Last year din kasi, early last year, nag-purchase din ako ng iba pang motor and nandun yung futuristic look sa motor na yon. So ngayon, pinili naman namin yung classic. And at the same time, I wanted to teach my wife to ride a motorcycle and ito yung size na para sa kanya. Kumbaga, abot niya yung motorsiklo, tsaka automatic, madaling gamitin. Twist and go. Twist and go, wala lang. Mahilig din talaga kayo mag-ride. Yes. It's enjoyable. Aside dun sa naiiwasan mo yung traffic, mas convenient gamitin. Mas convenient gamitin, tapos tumipid pa. Ayun, tama. So mga kaibigan, we have Mr. Michael Corpus on a new Fino 2014 model. Walang masyadong modifications na ginawa sa makina. More on talagang the classic look. Once again, thank you very much, Sir Mike. Thank you, Mel. Salamat sa mga siklista. Ito po ang Featured Motorcycle of the Week.
kung meron tayong featured rider, meron naman tayong bike review. Ang bike review natin is the Honda Beat Fi. Ciclovistas, let's watch the video. Mga siklistas, nandito tayo ngayon sa bike review. Kasama naman natin ngayon ang Honda Beat Fi. Ano ba ang pagkakaiba nito sa carburetor type nung ilabas noong 2015? Well, unang-una, the Honda Beat Fi, it is already an Fi at ito po yung trademark ng Honda na PGM Fi. Then also it is equipped with the IDSS or the idling stop system, kung saan paandarin nyo rin po ang motor na ito. Then pag inon nyo yung idling, pag tumigil po kayo sa stoplight, within 3 seconds, mag-automatic shut off po yung motorsiklo. Pero once na nag-roll uli kayo ng throttle, aabante na po uli siya. And of course, the engine is equipped with an ESP or Enhanced Smart Power System. So kung mapapansin po natin, it is Enhanced Smart Power System kung saan mas maganda ang takbo ng makina. Actually, si Mr. Eli Salamangkit Jr. ay pinag-usapan po namin to nung nilaunch ang Honda Beat Fi. Na-discuss niya yung great features ng Beat Fi ESP series, which include the ESP, the ISS, and the CBS. Let's talk about the CBS. Ang CBS po ay tinatawag na Combi Brake System. Kung pagkahalimbawa ginamit nyo po ang rear brake, automatic makikita nyo po na gumagana rin ang front brake. So this serve as a safety feature ng Honda Beat, kung saan kadalasan ng mga riders likod lang po ang ginagamit na preno. So with this technology, with this combi brake system, pag hinawakan nyo po yung lever, makikita nyo po itong kabilang to, gumagana to at nagpepreno rin po yung harapan, pero hindi ho siya delikado dahil minimal lang naman po yung naging effect ng front brake system. Tandaan po natin sa safety riding na diniscuss po natin, 70 to 80% of stopping power ay nasa preno sa harapan. So Honda has this breakthrough na gumawa sila ng combi brake system. Ano po ba ang iba pa mga features dito bukod po sa naka Fi PGM Fi, naka automatic idling stop o yung IDS system at saka yung enhanced smart power. Ito po ay magaang, very flickable gamitin, mababa ang seat height kung saan ang mga average Filipina riders natin ay kaya pong gamitin itong motor na ito dahil bukod sa mababa ang upuan, ito po ay napakagaang at napakadaling i-handle. Okay, pag-usapan po natin ang ESP o ang Enhanced Smart Power. So ang ESP, which means Enhanced Smart Power, is an advanced engine technology that combines high power and high fuel efficiency with a quiet start and smooth eco-friendly engine. Then pag-usapan naman natin ang ISS or yung idling stop system. It's another Honda exclusive and the first of its kind in a motorcycle application. It automatically switches off the engine of the scooter during brief stops and thus saves fuel. Lastly, the CBS or Combi Braking System delivers controllability, confidence, convenience, and the sense of confidence for the rider because it gives optimum braking power while reducing nosedive. So ibig sabihin, pagka ginamit nyo po ito, hindi ho siya kagad mag-nosedive dahil hindi naman po masyadong malakas yung pagkakagamit ng combi braking system. So it's a very safe and very first from Honda Philippines. So mga siklistas, this is the Honda Beat Fi Compact Sportmatic. Ako sa Melakino, ito po ang bike review. Balik sa inyo mga siklistas.
napanood nyo yung Honda Beat FI. Yun. Sir Laden, ang ganda ng bagong Honda Beat, no? Siyempre, napaka ano yan, fuel Efficient. Siyempre, may combi brake, yung idle switch ba, yung tinatawag nila? Idle stop. Idle stop, yan. Oo. Yan yung pagka huminto ka sa traffic, automatic mamamatay yung mamamatay. engine. Tapos seamless, pagka gas mo, sa-start din siya. Mag-revolution na agad. Tapos, ang galing nga yan parang di mo nararamdaman, parang e-bike lang yung dala mo. Oh. Sarap. So yan, napakaganda talaga ng Honda Beat FI. So, Alright. bilhin nyo yan mga siklista at pumunta lang kayo sa inyong mga local dealers. So mga siklista, natapos na naman ang ating 30 minutes na puno ng aksyon dito sa Motorcycle News Talk Show. At syempre, kung meron kayong mga storyas, mga komento, huwag kayong mga tubling sumulat sa amin sa Motorcycle News Magazine at gmail.com. Alright. At kung gusto nyo panoorin ang aming mga previous episodes, dalawin nyo lang kami sa www.motorcyclenews.com. and guys, like our page. Just go to Facebook and search na Motorcycle News Mag and like it para malaman nyo yung mga updates and every other bike reviews, rider features, para alam nyo naman anong nangyayari sa circulation natin. So mga siklowistas, malapit na po on May 28 ang Spider Wultec Petron Motor Rally 5. So yung mga riders natin dyan, yung mga malulupit, ito na po yung pinaka malupit at pinaka mahabang endurance race sa buong Pilipinas. O kaya mga endurance riders, register na. Hanggang malapit, hanggang maaga pa, mag-register na kayo. Hanggang sa muli, ako si Titan Hawk. Ako si John Mendoza. I'm Jack, the Lady Boon Show. At ito ang Motorcycle News Talk Show. Alright. And there's okay. Sorry. Sas, huwag kayo aalas ha, babalik kami. Commercial break tayo. Literal lang rin talaga. Literal lang rin talaga. Babalik kami. Mental block ako Straight lang. Literal yun. Wala kang aalis kami, hindi kami aalis. Okay, babalik ka, alis kami. Sige. Okay, rolling. 5, 4, 3. So mga sikluwista, huwag pong maglilipat ng channel, magsama-sama tayo. Kaya sit back Relax. And enjoy. and enjoy the show. Sorry. Sorry. And enjoy the show. Okay. Saan ako nakatingin ba? Dito? Okay. Enjoy the show! Alright. Ano to? Teka lang. Motorcycle News is brought to you by